Another day, another J Fern's Wife story. Ito na nga yung mga sisiw na bagong lipat sa multi-purpose pen. 6 na lang sila dahil yung dalawang sisiw ay namamalo na. Hiniwalay na namin kahapon yung isang sisiw na kasama nila dahil namamalo nga. At kaninang umaga nga pagkatapos silang patukain ni J Fern, yung isang kasama nila ay namamalo din kaya inilipat dito sa kabilang pinto ng multi-purpose pen. Ayan, namamalo kanina. Iniwalay agad. At yung isang sisiw naman na namamalo kahapon ay nandito naman sa scratch pen. Namimihasang mag-awayan kaya iniwalay na agad namin yung mga namamalong sisiw. At eto naman yung mga bagong pisang sisiw ng aming ARL Right Nose Broodhen. Kahapon pa namin ibinaba ang mga sisiw pero ngayon lang namin patutukain at paiinumin. Multilite Premium ang pinainom ko sa mga bagong pisang sisiw. Dahil ang Multilite Premium ay may kompletong bitamina na kailangan ng aming mga sisiw. Ang Multilite Premium ay may multivitamins, minerals, electrolytes at amino acids. At meron din itong probiotics para matulungan ang mga sisiw lalo na bagong pisa para matunaw nila ang kanilang mga kinain. At meron din itong CGF para hindi mabansot ang mga sisiw. Nakakatuwa ang mga sisiw ng aming ARL Right Nose Sweater. Ngayon ko lang yan pinakain pero matatakaw na agad. Sa maliit na takip ng bote ko lang sila pinainom dahil hindi pa masyadong umiinom ang mga sisiw na bagong baba. Pero sila ay nag-aagawan doon sa inumin. Pangalawang lagay ko na yan ng patuka at inumin pero parang mauubos na ulit nila. Kahit hindi nila kasama ang kanilang inahin, hindi nilalamig ang mga sisiw namin dahil nilalagay namin sa karton yan at tinatakpan pa namin ng plastic. Kaya plastic ang tinatakip namin para hindi sila mahanginan at para maliwanag pa rin sa loob ng kahon para makatuka sila ng maayos. Pagkatapos nilang kumain ay nilagyan ko muna ng marking dahil wala pang marking ang mga bagong pisang sisiw. Right nose ang marking ng mga anak ng aming ARL Broodhen. Isang inahin na lang ang nalimlim dito sa backyard at 3 naman ang nasa breeding range. 2 itim at yung isang hatch pullet. Tanghali na nga kaya nagpatuka na ako ng mga cockerels at mga baby pullets. Ubos na rin ulit ang laman ng waterer nila kaya maglalagay na ulit ako ng painom nilang lahat. Nakakatuwa ang mga cockerels, mabilis lumaki kapag alpas. Lalagyan ko ng Multilite Premium ang painom ng mga cockerels ngayon. Maganda ang Multilite Premium sa mga cockerels dahil kompleto ito sa bitamina at meron itong probiotic na nakakatulong sa kanila para matunawan sila ng maayos. Hinugasan ko nga ang kanilang painuman at naglagay na ako ng tubig at hinaluan ko ng Multilite Premium. Uhaw na ang mga alpas na cockerels kaya ayan nag-inuman na silang lahat. Nilagyan ko rin ng Multilite Premium ang mga painom ng mga baby pullet. Hinawawan ko nga din ng tubig ang waterer ng mga alpas na sisiw at nilagyan ko din ng Multilite Premium. Diyan malapit ang tambayan nila kaya diyan din namin sila nilalagyan ng pakainan. Pagkatapos kong maglagay ng painom sa mga waterer ng cockerels, ay sinilip ko nga ang fly pen dahil baka kakoy ng itlog. Hindi nga ako nagkamali at nakita kong may itlog na nga doon sa niyuyup-yupan niya lagi. Bagong itlog nga lang ang ARL dahil mainit pa ang kanyang itlog. Ilalagay ko muna yan sa chiller at sa susunod na salang namin sa incubator ay isasalang na namin ang itlog ng ARL. Itong Ding Fair 5K sweater din na nakakulong sa fly pen ay may itlog na rin pala. At dahil hindi ito pinabababa ni J Fern ay pangulam na lang namin ang mga itlog niya. Yung sandok na nilagyan ko ng mahabang hawakan ang pinangkukuha ko ng mga itlog sa fly pen para hindi maglilipad ang manok. Mukhang bago lang din nangingitlog ang Ding Fair dahil mainit pa yung itlog na kinuha ko. Mainit pa yung itlog ng Ding Fair. Tapos itong white ng itlog ulit. Kahit lugo na siya, nangingitlog. Nalulugo na yung white. Makakaipon na yata ako ng pangulam naming itlog ngayon. Sunod-sunod na ngang nag-iitlogan ang mga broodhen namin ngayon na nasa battery cage. Pati itong Bagsik Line broodhen namin na binababahan ng 7 times winner broodcock ay nangitlog na din. Itong possum sweater broodhen na pinabababa ni J Fern sa aming bulik ay mukhang iitlog na rin dahil hindi na mapakali ang inahin sa battery cage. Ganyan ang mga inahin pag mangingitlog na hindi mapakali at aligaga. Maya-maya nga ay umupyup na ang possum sweater broodhen at nakita kong may puti sa kanyang puwet. Mangingitlog na nga yan kaya inabangan ko na ang paglabas ng itlog niya. Nilagyan namin ng towel sa saluhan ng itlog para hindi mabasag. Hindi gumulong ang itlog palabas at kinuha ko nga agad at baka mamaya ay tukain ng inahin.
Kukolektahin ko rin ang itlog nito at lalagyan ng pangalan bago ilagay sa chiller. Ang laki ng itlog ng Possum Sweater Broodhen. Bago ulit pumunta ng manukan si Jayfern ay binaba niya lahat ng mga baby pullets sa scratch pen para makapulpog daw. Sobrang init kasi ngayon na pati manok ay mainit na rin ang mga katawan. Lahat ng inahin na nasa battery cage ay ibinaba lahat namin, nilagay sa scratch pen para makapulpog. Pati ang bulik na nakakulong sa multipurpose pen ay binaba din namin para makapulpog din. Mukhang naiinitan na nga ang mga inahin kaya nung pagkababa namin sa kanila, ayan, nagpulpugan na yung iba. Mukhang nainitan na rin ang bulik at yan, pumulpog na nga ng tudo sa lupa. Hindi lang kami makapagpaligo ng manok ngayon dahil busy si Jayfern. Pag hindi na busy ay magpapaligo ulit kami ng mga manok dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!